Takot ka mag-English? Normal ba yun, yung mag-a-apply ka pero takot ka mag-English? Yung mag-a-apply ka sa BPO, sa call center pero hindi mo mabuka yung bibig mo kasi takot ka nga mag-English. Okay, pag-usapan natin yan. Good vibes sa lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Rambin. And before tayo mag-start ha, puntahan niyo yung website ko. Marami daw mga resources, e-books, courses, interview practice, mock call practice, mga job offers. Puntahan nyo. Nandyan sa description box. And hopefully makatulong sa pag-apply nyo sa PPO sa call center. Okay? Okay. So, feeling ko sobrang relatable nito sa marami. Kasi kahit nga ako nung nag-a-apply pa lang ako sa call center, yung first time ko, as in talaga, sobrang takot na takot akong mapahiya. Diba? Sobrang takot ko mapahiya. Iniisip ko na baka pagtawanan ako pag ito yung sinabi ko. Ganito yung English ko. Kaya ngayon ko, na-realize ko na kaya pala dami kong beses bumagsak. Kasi ganun yung mindset ko na inuunahan ko kagad yung mga iisipin ng ibang tao. Diba? Okay? And honestly, if you feel this way, gusto kong sabihin sa'yo na normal lang yun. Hindi ka mahina, hindi ka bobo, hindi ka late. Promise, hindi ka failure. You're just nervous. At kung sinasabi mo na sa sarili mo na hindi pa ako ready mag-English or baka mapahiya ako, baka pagtawanan ako, then this video is for you. Sa video na to, pag-usapan natin kung bakit takot tayo mag-English. Bakit normal ang grammar mistakes at bakit mas importante ang confidence, clarity, at practice kaysa pagiging perfect. So, kung student ka, job seeker, call center applicant, diba? Pati content creator, pasok na natin yan. O kahit simpleng gusto mo lang gumaling mag-English, diba? Stay until the end kasi this might change the way you see yourself. Alright? So, unahin na natin yung pinaka-punot dulo ng lahat. Diba? Yung pinaka-root cause. Bakit ba tayo kinakabahan mag-English? Ayun na natin yun. Okay. So, hindi naman dahil wala tayong alam. Diba? Madalas alam natin yung gusto nating sabihin. Ang problema, natatakot lang tayo na baka mali yung grammar, baka mali yung accent, baka mali yung pronunciation or yung choice of words. Kaya nangyayari yung mga ganito. May gusto kang sabihin pero pinipigilan mo yung sarili mo. May idea ka pero hindi mo na lang binubuka yung bibig mo. Meron kang sagot. Nandun na, nag-formulate na sa isip mo pero na-stuck na nandun. Diba? Hindi mo na siya mailabas. Naipon na nandun sa utak. Alam niyo kung anong tawag doon? Language anxiety. Diba? Naglaro na naman tayo dunong-dunungan. Nabasa ko yun syempre. Tinanong ko si ChatGPT, ano tawag doon? Language anxiety yun. Sobrang common daw nun. Halos tayo mga Pilipino. Kasi growing up, madalas nating naririnig na, arte mo naman, bakit ganyan ka magsalita? Baka mali yung grammar ko. Mga ganun, di ba? So, lumalaki tayo na parang may pressure na kailangang flawless agad. Diba? Pero yung totoo, alam nyo, no one starts perfect naman eh. Hindi ka pinanganak na marunong ka na mag-English. Natuto ka lang eventually. And learning always includes mistakes. Diba? Ang mali lang natin minsan, masyado nating pinipressure yung sarili natin na parang dapat agad polished. Dapat agad fluent. Dapat agad confident. Hindi naman ganun yung process, diba? You do not need perfection to start. Ang kailangan mo lang, courage. Diba? So,
So, remind ko sa lahat. A reminder lang para sa lahat na hindi naman automatic na kapag mali yung grammar mo, mali ka na bilang tao. Hindi yung sukatan ng pagkatao. Minsan, ang harsh lang natin sa sarili natin na kapag nagkamali tayo ng kahit isang beses lang or even small mistake lang, yung utak natin sinasabi na baka isipin nila hindi ako matalino, baka isipin nila ang bobo-bobo ko naman. Diba? Pero eto, isipin mo na lang, kahit yung mga native speaker ng English, nagkakamali rin yan. Promise. Sa dami ng mga Amerikano na nakausap sa telepono, sa 10 dekada na. Ilang dekada na ba? Basta sa 10 years, hindi kaya. 1 decade. Tama ba? Oo, basta ganun. Dami nga nakausap ng mga Amerikano. Iba't ibang lahi din na naging English. Nagkakamali rin. Ba't yung mga native speakers, kahit sa chat ha, even verbal ha, mali-mali din minsan. So, kahit pati mga teachers, mga presenters, professionals, nagkakabalo-balok din ng salita. Kaya kahit magaling ka na mag-English, minsan may adjustment pa rin Nagre-rephrase ka pa din Nag-iisip ka muna, diba? Yung difference lang nila sa'yo, they keep speaking. Diba? Yun na naman yun Tanda mo ha, communication is not being perfect. Sabi nga natin kanina, diba? It's about being understood. Mas importante na naiintindihan ka kaysa flawless agad yung sentence mo. For example, kapag sinabi mo, yesterday I go to the mall. Grammar-wise, mali yun. Diba? Pero naiintindihan mo, tama? Diba? Hindi mo pa rin siya kahit mali yung grammar. Now, if you stay quiet because you're afraid to say that sentence, then nothing gets communicated at all. So, mamili ka na lang. A. Speaking with mistakes. Or B. Saying nothing at all. Mas okay na yung letter A, diba? Kasi ang speaking skills ay hindi nire-rewardan ng perfection. Mas nire-rewardan siya ng consistency. Galing, no? Bago tayo patuloy again, marami akong mga resources sa website ko, rambinworks.com. Link sa baba, link sa description, i-click nyo. Diba? Matututo ka talaga kayo, promise. Okay, punta tayo sa mga, ano ba yung gusto ng recruiters? Ano ba yung gusto ng mga employer? Pag-usapan na natin kayo ng mga job seekers. Diba? Pati yung interview situations ninyo. Marami sa atin iniisip na kapag mag-a-apply ka, especially if speaking role, ano ba yung English speaking role, kailangan sobrang perfect ng grammar. Pero ang reality, especially in interviews, yung mga recruiters, hindi naman nila hanap yung mga walking dictionary, mga walking encyclopedia. Yung may dalang ChatGPT. Diba? Yung mga level na sa AI. Hindi. They're just hiring people. Promise. They just want someone who can communicate clearly, follow instructions, think fast, and stay calm under pressure. So, hindi nila unang tinitingnan kung gumagamit ka ba ng pinakamalalim na English word. Mas tinitingnan nila ito mga ganito. Can you explain yourself? Can you answer confidently? Can you communicate your thoughts? Can you handle customer concerns? Can you sound professional enough to do the job? Kasi sa totoong work, hindi naman araw-araw grammar exam, beshi. Totoong conversation lang, promise. Kapag nasa floor ka, kapag nandun ka na sa floor, mag-English ka lang naman kapag ikausap kang customer Pero kapag katsikahan mo na yung mga ka-teammate mo, Tagalog na. So if you're applying for a job, especially customer service, BPO, sales, o kahit ano mga role na kailangan ng communication, hindi enough na magaling ka lang sa textbook English. You just need to sound natural,
calm, and willing to improve. So, if you're thinking, hindi pa ako ready kasi hindi perfect English ko. Kaya huwag mo na hintayin na maunahan ka ng AI. Diba? Huwag mo na hintayin si Trump na i-pull out lahat ng BPO. Diba? Parang 2005 mo pa iniisip pag-apply, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakapag-apply. Kasi hinintay mo maging perfect ka. Walang ganun. You may never feel 100% ready. And that's okay. Mag-apply ka na. Diba? Mag-practice ka habang nag-a-apply. Mag-improve ka habang nagkakaroon ka ng experience. That is how confidence is built. Diba? Uy, subscribe naman kayo sa aking YouTube channel para mas ganahan naman tayong mag-upload ng mga ganitong video na makakatulong talaga sa inyo. And again, link sa aking description box. I-click ninyo, diba? May sunod natin. Okay, this is one of the biggest lessons. Kapag fluent ako, magiging confident ako. Pero alam niyo ba, usually baliktad yung scenario, baliktad yung reality. Kasi kapag nag-practice ka at nagsalita ka, kahit kinakabahan ka, doon dumarating yung fluency. Correct? Ulit-ulitin mo ito sa sarili mo. Practice creates confidence. Practice creates confidence. Practice creates confidence. Kasi habang paulit-ulit ka nagsasalita, dahan-dahan kang nasasanay. Tama? Mas nagiging familiar yung sounds, mas gumagaan ang utak mo sa pagbuo ng sentences, at mas nababawasan ng takot mo na magkamali. So, hindi mo kailangan maging sobrang galing agad. Ang kailangan mo lang, magsimula. Tama? Pwede ka magsimula sa mga simpleng phrases, simpleng sentences. Like, can you repeat that? I'm sorry, I didn't catch that. Let me try again. I would like to share my experience. I can work well under pressure. Diba? Mga simple lang, pero effective. So, hindi kailangan na palaging complicated yung English mo para maging impressive. Actually, sa normal call, kapag call center agent ka na, mas okay na simpleng words na yung ginagamit mo para mas naiintindihan ng customer at mas matutuwa sila sa pag-solve mo ng kanilang concern. Okay. So sometimes the best English is the English that is clear, calm, and confident. Ayan na. So, tandaan mo yung mga ganon. Okay. So, next is, eto na. Let's get practical na. If you want to improve speaking, hindi sapat yung passive learning lang. Hindi sapat yung nanonood ka lang ng mga ganitong video, mga English videos, tips, mga ganyan. Gets ka naman. Oo. Kasi iba yung understanding sa speaking eh. You may understand English, but speaking English is a different skill. So, paano ka mag-improve? Magsimula ka. Start small. Mag-self-talk ka in English habang nasa bahay ka. Describe what you're doing. Example, I'm making coffee. I'm checking my phone. I need to finish this task. Ganun. Mag-record ka ng sarili mo. I-video record mo. Diba? Basta mo makapag-video call ka sa sarili mo. Pwede rin yun. O mag-invite ka ng friend na mag-video call kayo. Oo. Tapos, practice kayo together. Pwede mga ganun. Tapos, makinig ka lang. Pakinggan mo lang yung mga recordings mo. Huwag mo na i-judge yung sarili mo. Basta, pakinggan mo lang siya. Pwede ka rin mag-shift from memorizing answers to understanding patterns. So, instead of memorizing one perfect response, learn sentence structures you can reuse. May mga sentence structure na, I believe that, in my experience, one challenge I faced was, what I learned from that is, mga ganun. Yung mga flexible, yung mga very useful. So, these help you sound more organized even if you're still learning. And if you make a mistake, then good. Oo. That means you're just practicing. Pag nagkapali ka, huwag mo na i-judge sarili mo. Maganda yun na nagkakamali. Kasi prueba yun na nagtatry ka. Hindi yun masama.
Okay, next, let's talk about naman yung mindset natin. Ito kasi minsan talaga yung problema natin eh, 'di ba? Ito yung problema na meron tayong internal dialogue sa sarili natin naman ganito. Ang bobo ko. Ang bobo ko, hindi ako marunong. Oo, hindi ako magaling. Tanga-tanga ko. Oo, hindi na ako gagaling. Promise. Magtatawanan lang talaga nila ako. Kaya tigil mo yan. Nasabi ko lang sa'yo. Kasi walang mangyayari pag ganyan ka ng ganyan. Diba? Yung tipong mag-a-apply ka pero iisipin mo hindi ako papasa, hindi papasa. Eh, talaga kasi ka na ng oras. Diba? Nagsayang ka na ng resume. Nagsayang ka na ng panahon sa pag-a-apply. Kung yun ang iniisip mo, dapat kapag meron kang ganun na interview, ang isip mo, papasa ka. Diba? Kasi yun yung pinaka-goal mo, ang pumasa. Oo. Diba? Okay. So, ano man tawag dito? Mental conditioning lang. Diba? Hindi naman ito motivational talk sa sarili mo. This is actual mental conditioning. Kasi every time you speak, you are training your brain to stop fearing the process. Diba? Hindi lang English yung pinapractice mo dito. Pinapractice mo yung pagkakaroon mo ng tiwala sa sarili mo, yung resilience mo, yung bravery mo. Diba? And that matters in interviews, sa mga spaces kung nasan ka, work, school, content creation, business, mga ganun. At the end of the day, communication is a life skill. Tandaan mo yun. Okay? Alright, so, ito pa isa pang nito. There are people who speak very good English but are very shy to talk. There are also people who may not be perfect, but because they are confident and willing, they leave a stronger impression. And that's why you should never underestimate yourself. Siguro nga hindi ka fluent. Siguro nga yung grammar mo balubuluktot, di ba? Mali-mali, hindi perfect. Marami kang pauses, marami kang stutter, marami kang dead air. Takot na takot kang magsalita kasi may matigas kang accent, di ba? Pero deserve mo ng opportunity. Deserve mo na mag-apply. Deserve mo na matanggap. Deserve mo na kumita. Deserve mo yun na mag-learn, na mag-earn. Diba? So, wag mong hayaan itong mga weakness na to, i-cancel ka. Diba? Kasi ang tunay na growth, hindi nangyayari yan kapag ready ka na eh. Nangyayari yan habang hindi ka pa ready. Kaya sumubok ka. Tumayo ka dyan. Ngayon na. Habang nanonood ka. Try mo na. Okay? So kung aaminin mo sa sarili mo ngayon na kinakabahan ka mag-English. Again, normal lang yan. Valid yan. At hindi yan dapat na maging dahilan para tumigil ka. Okay? Hindi yan hanap ng hindi perfect grammar hanap ng mga recruiters ng progress. Ang hanap nila, confidence, clarity, effort, consistency. So, speak. S-P-E-A-K. Practice. Make mistakes, diba? Learn and try again. Okay? Kasi, every time na pinipili mo na magsalita kaysa matakot, you are becoming better. And, eto, i-take home mo tong message na to. Practice over perfection, progress over pressure. Practice over perfection, progress over pressure. If this video helped you a lot, comment down below, practice over perfection, and remind yourself, you are not behind, you are in progress. Again, link sa description para sa mga resources, courses, ebooks, merch, at kung ano-ano pa nandyan yan sa ramenworks.com. Goodbye! Good vibes! See you again next time!